Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Francis Vinci Discartin mula sa 11 Diligence at ito po ang aking pagtatanghal tungkol sa kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Pilipino sa Pilipinas. Noong panahon ng Kastila, 1550, nag-utos ng Espanya na ituro ang Espanyol sa mga katutubo. Sa 1581 ay nalimbag ang RTE Diccionario de Tagala at sa 1850 nabuo ang diksyonaryo sa Cebuano. At dyan nagtatapos ang ating pagtatanghal tungkol sa panahon ng mga Kastila. Ngayon, tatalukuyin natin ang panahon ng mga Amerikano. Noong ika-4 ng Marso 1879, dumami ang marunong bumasa at magsulat ng Ingles dahil sa Komisyong Sherman. At noong ika-24 ng Marso 1934, pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ang Batas Tides-McGuffey. Noong ika-8 ng Pebrero 1935, pinagtibay ng Pambansang Asembleya ang Konstitusyon ng Pilipinas na lahat ng proklamasyon at kautusan ay batay sa Ingles. At noong ika-27 ng Oktubre 1936, pinahiwatig ni Pangulong Manuel Quezon ang kanyang plano na magtatag ng surian ng wikang pambansa. Noong ika-13 ng Nobyembre 1936, pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth BLG 184. At noong ika-12 ng Enero 1937, hiniran ng Pangulo na ang mga kagawad ng surian alinsunod sa Section 1 Batas Commonwealth 185. Noong ika-7 ng Nobyembre 1937, inilabas ng surian ang resolusyon na Tagalog ang gawing batayan ng pambansang wika. Noong Disyembre 30, 1937, lumabas ang kautosang BLG 134. At noong ika-1 ng Abril 1940, inilabas ang kautosang BLG 263. At dyan na nagtatapos ang ating pagtatanghal tungkol sa panahon ng mga Amerikano. Ngayon, tatalukuyin natin ang mga panahon ng mga Hapon. Noong taong 1942, dumating ang mga Hapon at nabuo ang isang grupo na tinatawag na purista. At iyon lamang ang ating matatanghal tungkol sa panahon ng mga Hapon. Ngayon, ang ating itatanghal ngayon ay ang panahon ng kasarinlan. Noong ika-4 ng Hulyo 1946, ganap nang ipinatupad ang Batas Commonwealth 570 na nakatakdang wikang opisyal ang pambansang wika. Noong ika-6 ng Marso 1954, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Proklamasyon BLG 12 para sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula Marso 29 hanggang ika-4 ng Abril taon-taon. Noong Setyembre 1955, sinusugan ng Proklamasyon BLG 186 ang paglilipat sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19. At noong 1959, inilabas ni Kalihim Jose F. Romero ng kagawaran ng pagturo ang kautosang pagkagawaran BLG 7. At dyan na nagtatapos ang ating pagtatanghal tungkol sa panahon ng kasaritan. Ngayon, tatalukuyin natin ang kasalukuyang panahon. Noong ika-2 ng Pebrero 1987, pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas sa Artikulo 14, Section 6 at 7. Sa taong 1987, pinalabas ng Kalihim Lourdes R. Quinsombing ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang BLG 52. Sa taong 1976, pinalabas ng Commission on Higher Education ang CHED Memorandum BLG 59. At sa Hulyo 1977, nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang Proklama BLG 1041.
At dyan na nagtatapos ang aking pagtatanghal ng timeline tungkol sa kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino.